Anauhin natin sa loob mismo ng ating studio ang Chief ng Legal Division Regional Adjudication Branch 4B ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Pag-uusapan pa rin natin ang mga nagiging problema ng ating mga homeowners dyan. So, ito na tayo. Pakilala na natin ang ating panauhin na narito ngayon sa loob ng studio, si Attorney Bernardo Homer P. Tabunyar. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am, at magandang umaga din po sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa inyong programa. Ayan. Tinitignan ko kung alin yung iyong mikropono. Hindi ko makita. Kaya binuksan ko na lahat. Ayun, okay. Ayun naman pala, may ilaw naman pala. Okay. So, attorney, ano bang tawag sa'yo? Attorney Bernard ba? Ano ba? Paano ko ba kita tatawagin? Attorney Bernard? Bernard na lang po. O Nardo? Pwede din po. Pwede Bernard din. na lang po, ma'am. Attorney Bernard. Sige, Attorney Bernard. So, para dun sa mga hindi nakadinig, no, nung mga nakaraang araw tungkol dito sa Homeowners Association, siguro ipaliwanag muna natin ano ba yung mga Homeowners Association na yan dun sa mga subdivision. Yes po, ma'am. Ang Homeowners Association po, ito po yung mga samahan po ng mga miyembro po. Sila po yung dapat nakarehistro po sa DHSUD para magkaroon po sila ng para kilalanin po sila ng mga ahensya po. Okay. So talaga silang kinikilala, no, na mga legit talaga. O itong mga homeowners na to, ano ba yung mga usually na mga ginagawa niyan para dun sa subdivision? Dapat na ginagawa nila para dun sa subdivision bilang mga officer, yung mga officer ng homeowners? Yes, ma'am. Unang-una po, ang Homeowners Association po, syempre dapat po may support service. Lapit po sa micro. Ayan. Ganun, parang ganito, nakatapat talaga. Ayan, okay. Yes, ma'am. Unang-una po, syempre, ang Homeowners Association po, dapat po may support services po sila sa mga miyembro po. Yes. So, dapat po mag-provide sila ng mga mga serbisyo, no? Yes, po. Oo, dun sa mga homeowners yes, dyan. Kasi ma'am, yan ang unang-una. Kasi naniningil po sila ng dues po eh. Tama. Nagbabayad din po yung miyembro. So, marapat lang po na mag-provide din po ng mga services ang Homeowners Association po. Dapat kasi sila yung mga namumuno doon, inilagay sila doon, di ba? Yes, ma'am. So, dapat maibigay yung serbisyo para doon sa mga homeowners. Opo. Ngayon, ang tanong, kung meron tayong homeowners association, dapat isa lang ba o pwede silang maging dalawa na nakarehistro sa isa lang na subdivision? Okay po. Ma'am, ayon po sa Section 26. Ayan na naman yung mga section O sige. Sige, Bakit Attorney ko lang po Bernard. i-explain po Okay. natin. Ayon po sa Section 26 ng 2021 Revised Implementing Rules and Regulations po ng Republic Act 9904 o mas kilala po sa tawag na Magna Carta for Homeowners po. Ang general rule po ay isang Homeowners Association o HOA lamang po ang nakarehistro sa Department of Human Settlement and Urban Development o Okay, DHSUD sa po. DHSUD, Yes po. okay. Subalit po, kung ang subdivision po ay may maraming phases po, pwede po yung mga phases po mag-rehistro ng kani-kanilang homeowners association po. Depende po sa usapan ng miyembro. Halimbawa po, ma'am, sa isang subdivision po, maraming phases po. Pero ang napagkasunduan po ng mga miyembro Yung phases po, hindi mo yung yes, ma'am. Phase 1, Phase 1, Phase 2, Phase 3. O Yes, yun, okay. Halimbawa po, kahit marami pong phases yan, ang napagkasunduan po ng mga miyembro ay isang homeowners association lamang. Isang homeowners association lamang po ang dapat i-rehistro po sa DHSU. So, depende sa napagkasunduan. Yes, po. Pero pwede ba, legit ba, kung halimbawa dalawa ang gusto ng mga homeowners? Hindi pwede. Hindi po, ma'am. Talaga isa lang? Yes po, opo. Okay. So, hindi pwedeng magparehistro ng dalawa. Opo. So, dun sa tanong ko, hindi pwede, no? Okay. So, paano kung halimbawa nga, hindi nga pwedeng dalawa. Kung halimbawa nga naging dalawa. Opo. O minsan, mas marami pa, no? Sa dalawa. Yung nairehistro na Homeowners Association dun sa isang subdivision. So, paano yon? Ma'am, ang tamang proseso po dyan ay dapat po kung marami pong homeowners association na
nagki-claim po, ang tamang proseso po dyan ay dapat po maghain sila ng reklamo sa aming ahensya, Okay. sa Human Settlements Adjudication Commission po o HSAC. Ang aming pong ahensya ang magre-resolba po sa issue kung sino sa kanila ang lehitimong HOA po. Ang desisyon po niyan sa pagiging lehitimo po ay depende po sa ebidensya o dokumento na kanilang ipipresenta. Okay. Yun po ma'am, yung nabanggit ko kanina, maaari po nilang silipin yung Magna Carta for Homeowners kasi Okay. doon po nakasaad ang alituntunin po patungkol sa administratibong pagdetermina Okay. sa pagrehistro ng mga asosasyon. Okay, so doon sila magbabase kung alin ang mas legit. Yes po. Tama? Opo. Okay, so kung... pero bakit nangyayari yung dalawa? Matanong lang kita, Attorney Bernard, bakit nangyayari na nagkakaroon tayo ng dalawa na nairerehistro o mas marami pa na Homeowners Association o HOA? Kasi po ma'am, before po, pwede po magrehistro ng Homeowners Association sa SEC po. Aha. Tapos nung nagkaroon po tayo nung RA 9904 po, Okay. yung pagsasabatas po ng HLURB, Okay. before po, yung HLURB po, sa kanila po dapat nirerehistro na yung mga homeowners. So from SEC to HLURB? Yes po. Okay. Ngayon po, nung nagkaroon naman po tayo nung RA 11201 po, yung nagkaroon po ng DHSUD Okay. at saka HSAC, Okay. ang may saklaw na po sa registration po ng HOA ay ang DHSUD na po. Oh, so from SEC to HLURB to DHSUD. Yes po. So, Oh. marapat po na... So, ang nangyayari po, Attorney Bernard, so ang nangyari, yung mga iba nakarehistro sa SEC. Yes po. Yung dati pa. Opo. Tapos nagparehistro, paano yun? Nagparehistro na sa DHSUD? Parang ganon? Ang ano po ba, marapat po na, halimbawa po sa SEC po nakarehistro, Oo. dapat po tina-transfer po nila yan or re-register po ulit nila sa DHSUD. Minsan po, meron pong mga ibang homeowners association na baka in bad faith po sila, Okay. register po nila sa DHSUD po. Pero alam po nila na may nakaregister pa rin po sa SEC. So doon nagkakaroon ng doble. Yes po. Kasi may nakarehistro pa dati sa SEC. Ang ginagawa nila, nagbubuo sila ng ibang asosasyon na irerehistro naman sa DHSUD. Yes po. Oo, kasi ito na yung pinakabago base doon sa RA na binanggit mo kanina. So ganun pala yung ano. So ayan, ano na ang mangyayari kapag nagkaganon? Yun po ma'am, katulad po nung nabanggit kanina doon po sa Magna Carta for Homeowners, ang unang-unang titingnan po natin dyan, pwede po nating tignan, ay kung yun nga po, may HOA registration po sila sa DHSUD or kung na-transfer po nila. Okay. Ang pangalawa po natin pwedeng tingnan dyan ay kung sino po yung unang nagrehistro sa DHSUD po at nagsumite ng mga requirements po. Okay. So, dapat kahit nakarehistro ka na sa SEC before, kailangan magrehistro ka pa rin? Yes. Tama ba? Sa Yes po, ma'am. DHSUD? Opo. Or isasalin mo? Ganon? Yun po, aanyahan po natin ng mga homeowners association na nakaregister po sa SEC to transfer po Okay. or re-register po sa DHSUD. Okay. So, ngayon, pag may nagtayo din ng sarili nilang asosasyon, na bago na inireport nila o sinumite nila, ni-register nila sa DHSUD, yung dating nakarehistro sa SEC na asosasyon, wala na yon. Hindi, kikilalanin pa rin po siya ma'am kasi we will consider po na since siya po yung unang nagrehistro po. Okay. Kasi pwede nga po natin tingnan na baka po si nagrehistro kay DHSUD is in bad faith po. Okay. Doon na po papasok ang aming ahensya na titingnan po namin sa mga dokumento po na submit po nila ang ebidensya po. So doon natin iwi-weigh kung alin ang mas dapat na maging lehitimo o maging legitimate. Yes, ma'am. Paano 'yon? Kung halimbawa may mga nagsasabi na nagmamatigas, yung halimbawa sinabi na hindi kayo ang legit, ito ang legit, pero nagmamatigas. Paano? Pwede ba yung inaapela pa ba yan? Ano ba? Yun po ma'am, doon po ulit papasok ang aming ahensya. Kami na po ang magre-resolve noon, yun po. Consider po namin, yun nga po yung kung sino po yung unang nag-register po, whether kung sa SEC or DHSUD po, at sumuti po ng kanilang requirements. Yun po. Okay. Mga gaano katagal ba yon? Kunwari, nagkaroon ng ganyang kaso, no? Nagkaroon ng dalawang gaano katagal yung process? Ma'am, depende po yan sa mga parties po. Pero normally po yan, mga 60 days po, nare-resolve na po yan. Okay, so after 60 days, sigurado mariresolve. More or less po, Oo. Now, hindi na yan pwedeng i-apela. Pwede po, ma'am. Okay, paano i-aapela? For example, yung isang hindi kumbaga, hindi sila yung napayagan, no, na asosasyon. Pwede pa silang mag-apela?
Yes po, ma'am. Ang proseso po sa aming ahensya po ay pag nag-decision po ang aming regional adjudicator, kunwari po hindi po paborable sa kanila, pwede po silang mag-file po ng appeal sa commission namin, and then pwede po silang mag-motion for reconsideration, Okay. at saka pwede rin po silang ulit mag-file ng appeal sa commission and bank po namin. Oh, so ilang apela pwede? Dalawa? Court of Appeals po, pwede po. Hanggang Court of Appeals. Umaabot pa ba yan sa Korte Suprema? So hanggang doon sa mga Court of Appeals lang talaga siya. Okay. Anyway, basta marami pa rin naman na apela ang pwedeng, naku, matagal na naman yun, ano? Yes, So ma'am. paano yan habang may apela? Sino ang sinusunod? Yung dati pa rin? Yun nga po, ma'am, ang medyo concern yun kasi normally po, ang Homeowners Association po yan minsan 1 year or 2 years po. Oo. Oo. Nagbobotohan po yan. Oo, nagbobotohan Kaya sila. po, pinipilit po ng aming ahensya po na isettle po agad ang dispute po regarding po sa homeowners po. Oo. Ano ba dapat usually pa? Ano yung ginagawa ng commission para talagang maisettle ng mapayapa yung mga ganitong dispute? Once naman po, ma'am, na-file na po sa aming ahensya po yan, ang regional adjudicators po namin, kaagad naman po nilang dinidesisyonan yung mga ganyan issue po. Oo, kasi medyo ano yun, ano? Yun na nga, halimbawa itong, yung isang HOA, kasi sabi nila merong isang HOA na rehistrado nga sa SEC, pero patuloy pa rin yung kanilang isinasagawang operasyon. Valid ba yon? Yes po, ma'am. Katulad po nung nabanggit ko po kanina, ang mga nakarehistro po sa SEC ay patuloy pa pong kikilalanin hanggat wala nga pong ibang HOA na nag-register po sa DHSUD para wala pong conflict. Kaya po yun po, hinihikayat po namin lahat po ng register po sa SEC to transfer po and re-register po sa DHSUD po. Oo, dapat mag-re-register kayo kasi para talagang maging lehitimo sila, no? Legit talaga Yes, ma'am. na asosasyon. At yun naman mga ano ba usually nagiging dahilan bakit meron ng isang asosasyon, meron pa rin isang asosasyon na gustong magtayo? Ano ba usually yung nagiging dahilan? Ang possible, ma'am, na rason po dyan, baka yung mga miyembro po, hindi po sila nagkakasundo-sundo. So, magtatayo na lang po sila siguro ng isa pang homeowners association po. Okay, kasi siguro baka naman yung iba hindi na ibibigay sa kanila yung tamang serbisyo, Yes 'di ba? po, opo, tama. Kaya bakit hindi na lang nila hintayin yung botohan? 'Di ba? Bakit Opo. kailangan mo magtayo Ay, ma'am, na? depende na po sa kanila yan. Kasi kung pwede naman nilang 'di ba? Na anuhin yung botohan, mas maganda siguro yung ganon kesa ang tawag dito kaysa sa nagkakaroon pa kayo ng mga problema sa pagdoble-doble, 'di ba? Tama po. Oo. So, meron bang mga nakaraan na mga kaso na ganyan na nagkakaroon ng doble na asosasyon na naghahati na lang? For example, sabi mo nga kanina kung maraming mga phase, yung isang subdivision, naghahati na lang itong dalawa. Pwede ba yung ganon? Ma'am, yung ganyang concern po kasi is with the DHSUD po muna bago po mapunta sa aming ahensya. So, si DHSUD po, itatry po niyang ayusin po yung Homeowners Association po muna sa kanila. Pero hindi talaga pwede gano'n kahit maraming phases, yung isang subdivision. Pwede po, ma'am, pag maraming phases, isang HOA per phase, pero yun po, depende po sa usapan nila. Kunwari nga po, isang HOA sa buong subdivision, yun po ang agreement nila, yun po ang masusunod. Kunwari po, per phase. Phase 1, iba po ang HOA. Phase 2, iba po. Yun po ang kasunduan nila. Pwede rin po. Pwede kung napagkasunduan nila. Yes po. Pero kung hindi nila napagkasunduan, kuwari isang buong subdivision, hindi nila pwedeng hati-hatiin, Yes di ba? po, opo. Ayun. So talagang kailangang irehistro talaga ang isang HOA sa isang ahensya. Yes po, ma'am. Mandatory po siya, ma'am. Ayon nga po dun sa Magna Carta for Homeowners po, mandatory po ang pagrehistro ng HOA sa DHSUD po. Kasi po, doon po magkakaroon, ma'am, ng legal personality po si HOA. Ang ibig sabihin po ng legal personality, katulad nga po ng napag-usapan natin kanina, kunwari po si HOA, nag-file po siya ng kaso laban sa kanyang miyembro. Halimbawa po, hindi po nagbayad ng homeowners Fee. dues po. Oo. Dahil na rehistrado po si HOA, mayroon po siyang legal personality, pwede po siya maghain ng kaso laban sa member. aming ahensya po, laban sa miyembro, Okay. kikilalanin po namin siya. Okay. Kung yung miyembro naman na mag-file ng case dito sa HOA, pwede din. Pwede din po. So pareho din yung proseso naman. Opo. Okay. So usually talaga ang mga
ang mga homeowners na ito dapat talaga ay kumbaga kukonsulta muna sa HSAC. Tama ba 'yon? Bago sila mag-file o kahit mag-file na sila? Ma'am, dapat po muna, ang una po, ang homeowners, pupunta po muna sa DHSUD. Sa DHSUD na. Okay. Kasi sila po direkta na sa DHSUD. Yes po, sila okay. po ang may division po ng mga HOA registration po. Kung hindi po nila masettle po doon, that's the time po na pwede na po silang pumunta sa amin ahensya po. Okay. Pagka nakaano na sila sa DHSUD. Yes po, ma'am. Pero ano yung pwedeng mangyari daw kung hindi nakapag-transfer ng registration o hindi nagrehistro ang HO o ang HOA sa DHSUD? Yan po. Katulad po nung nabanggit ko kanina, ma'am, no, si HOA po, pag rehistrado po sa DHSUD, may legal personality po siya. Ngayon po, kung si HOA po or HOA ay hindi po rehistrado sa DHSUD, wala po siyang legal personality. Ibig sabihin po noon, hindi po namin siya kikilalanin. Halimbawa po, nag-file siya or naghain po siya ng kaso sa aming ahensya, since wala po siyang legal personality, hindi po siya nakikilalanin ng aming ahensya. Pero po, kahit wala po siyang legal personality, yung nabanggit niyo po kanina, si miyembro po, pwede po siyang mag-file pa rin po. Maghain ng reklamo laban doon sa HOA po. Patungkol po sa mga rules and regulations po nila sa HOA po. Ano ba usually yung mga rules and regulations na dapat sundin natin? Yan po, ma'am, nakapaloob po yan sa ano nila. Sila mismo gagawa? Yes po, yung HOA mismo? Yes po. Na ito yung kailangang sundin. Opo. Pero wala bang ano yan? Bawa, yung rules na yon, saan siya naka-angkla? Saan naka-anchor itong rules na ito na ginagawa ng isang HOA? Yan po, ma'am, ay kasama po sa sinasama, pag nagparehistro po sila sa DHSUD, kasama po yung bylaws po na sinasubmit po nila kay DHSUD. Pero yung bylaws na yan nila, may pinagbabasihan din ba sila o sila lang talaga mismo? I mean, may naka-angkla ba yan sa isang batas din o sa rules ng DHSUD? Paggawa po ng bylaws, yung paggawa nila ng bylaws? Guided pa rin po sila, ma'am, ng Magna Carta po for homeowners. Ayun, yun ang sinasabi natin. So may Magna Carta for homeowners. Yes po. Ano ba usually yung mga nakalagay dyan sa Magna Carta na yan? Yung mga ano lang, yung mga basic doon sa mga Magna Carta for homeowners na yan. Meron ba? Yes, ma'am. Siyempre, ang una-una po, ang protection po ng ating mga miyembro po, nakalagay din po sa Magna Carta for homeowners. At ang proseso po din ng pag-apply ng registration po sa DHSUD, nandun din po sa Magna Carta for homeowners. Yun, nasa ano. Basta, usually, nakaano lang doon sa Magna Carta for homeowners, yung service na ibibigay natin doon sa mga miyembro. Doon ng HOA, no? So, basically, syempre, yung mga services na dapat para sa ikagaganda ng kanilang subdivision, ano tawag dito, yung peace and order, di ba, sa loob ng subdivision. Pero yung isang miyembro ba, pwede ba siyang umangal? Halimbawa, kung napakarami na ng mga hinihingi ng HOA sa kanila para dun sa service na ibinibigay, meron bang ano din, may mga fee din ba, standard na uniform na fee o dues na kailangan singilin yung HOA sa mga miyembro? Ang fees po, ma'am, or ang dues po, ayun din po, nakapaloob din po yun dun sa bylaws po na gagawin or So sila din, hindi uniform. So walang sinasabi ang Magna Carta for homeowners na ito, hanggang dito ka lang. Wala po, ma'am. Kasi ma'am, pag bylaws naman po, they will all agree naman po dun sa ano po nila. Okay. So pag sinabi kong kailangan mo magbigay ng 5,000 isang buwan. Siguro, ma'am, depende naman po yung kung commensurate naman po sa services na kayang ibigay ng HOA. Depende rin po siguro sa subdivision nyo. Ayun pa, no? Siyempre, pag medyo social ang subdivision mo, medyo malaki-laki siguro yun, ano? Compared dun sa maliliit. Pero kasi, halimbawa nga, kahit maliit, sinabi ko dun sa bylaws, kailangan 2,000 a month. Aba, medyo malaki-laki yun, di ba? Yes po. So, madalas kasi yun yung nagiging problema, yung mga dues. Tapos minsan, hindi na ibibigay yung tamang serbisyo, di ba? Nung mga officers natin sa HOA, di ba? So, kaya dyan yung nagiging problema. So, dun sa mga nakikinig sa atin, dun sa mga namomroblema, diyan sabi dito, ito babasahin natin, ha? Si Ma'am Adelaida, tama ba to? Redosendo. Okay, watching pala yun. Isabel Red, sabi niya, dito po sa NMVMHA, ang namumuno po ay
nagpa-eleksyon na hindi siguro na hindi sa bylaws, ibig sabihin hindi nakasulat doon sa kanilang bylaws yung pagpapa-election nila. No meeting, no update po ang namumuno sa mga miyembro kung anong ipatutupad. So paano yung pwede nilang gawin doon? Ma'am, yung mga Attorney. ganyang bagay po ay saklaw po muna ng DHSUD po. So, si DHSUD po muna ang Okay. Hindi, nagpa-election wala sa bylaws, pwede ba 'yon? Ano ba? Depende po yan, ma'am. So, depende na po sa... Yun Tapos po. no meeting, no update daw doon sa mga miyembro na may eleksyon. Ma'am, maganda po. Pumunta na lang po sila sa aming ahensya, ma'am. No? Para doon na lang po namin sagutin yung okay. kanilang mga- Ayan na, Ma'am Istabel. Okay, Adelaida Redosendo. Okay. Ma'am, siguro pinakamaganda punta na lang kayo no sa HSAC. Para o kaya tumawag, no? Pwede ring tumawag para maitanong kung ano yung mga pwedeng gawin dyan. Opo. Sa mga yan na hindi nagpapa-meeting, hindi nag-update, pero nagkakaroon sila ng election at wala doon sa kanilang bylaws. Mahirap din yan, di ba? Yes, ma'am. Maraming nagkakaroon ng ganyang problema talaga sa mga homeowners, ano? Anyway, meron namang, yan, katulad niyan, may election nga sila. Kaso, hindi sila na-update na meron palang election, di ba? So, ano pwedeng gawin dun? Sa mga ganon, attorney, dapat bang, pwede ba silang, isampa yung mga ganyang cases? Una-una po, kausapin po muna nila yung Homeowners Association nila. Okay. Sa kanilang reklamo. Ngayon po, pag hindi po sila siguro napagbigyan or nakapag-explain mabuti sa kanila, that's the time po siguro na they can go na pwede na po silang pumunta sa aming ahensya po. At doon po, Pag-usapan nyo muna ng maayos. Yes po, ma'am. Baka naman meron lang naging problema yung HOA ninyo dyan, no? Yes po. Okay. Kaya hindi nabigyan ng Hindi update, nagkasundo. hindi nagkaroon ng meeting o ano ba yan. Kasi minsan yung mga iba bibiglain ka na lang no? Pero yun, Ma'am Adelaida, pwede ninyo pong idulog no sa HSAC yan. At tutulungan kayo ni Attorney Bernard. Napapapikit si Attorney Bernard. Pero hindi, di ba, yan ang ng HSAC, di ba? Yes po, tama Para po. matulungan natin yung mga HOA natin, yung mga Homeowners Association natin, at pati syempre yung mga miyembro no, ng HOA para ma-resolve natin kung ano man yung mga kaso. Kaya nga nandyan sila di ba? Yes po. Oo. Sa part naman ng mga officers natin ng HOA, dapat naman din ibigay ninyo yung tamang serbisyo para dun sa mga miyembro para hindi tayo nagkakagulo, no? Hindi nagkakaroon ng problema. At saka, doon naman sa mga ibang miyembro, wag na kayong gumawa ng isa pang HOA, 'di ba? Kausapin niyo muna bago kayo gumawa ng isa pang HOA. Anyway, so I'm sure may mga na may mga info tayo na naibigay doon sa mga sa mga nakikinig sa atin na nandyan sa loob mismo ng subdivision. Anyway, hindi pwedeng magrehistro ng dalawang HOA. Isa lang. So, pipiliin lang dyan ang legit. May proseso para dyan. Dadaan muna sa DHSUD. Tapos, tutulungan kayo ng HSAC Yes, ma'am. para dyan sa inyong problema na yan. So, naku, Attorney Bernard, maraming salamat sa pagpunta mo rito. Alam ko, medyo, na-traffic ka ba? Hindi naman. Hindi naman po, ma'am. Inagahan ko po. Inagahan talaga. Anyway, bago tayo magpaalam, Attorney Bernard, ano yung mensahe mo at saka baka may mga babatiin ka dyan? Ma'am, kung may iba po silang katanungan, ma'am, maaari po silang mag-email sa aming Public Affairs Division sa email address po na info@hsac.gov.ph. Doon po, sasagutin po namin lahat ng katanungan nyo. Inaanyayahan ko din po kayong i-like at i-follow ang aming Human Settlements Adjudication Commission FB page at ganoon din po ang HSAC Regional Adjudication Branch 4B FB page po. Maaari nyo din po bisitahin ang aming website sa hsac.gov.ph para po sa ibang impormasyon tungkol sa aming ahensya. Binabati ko po ang aking asawa na si Rosaline. Yun, ang pinaka-importante dyan. Hindi ka makakapasok ng bahay. Sige. Tama po, ma'am. At ang aking mga anak na sila Clara Felicia at Kiara Isabela. Binabati ko din po ang mga kasama ko sa RAB 4B. Lalo na po ang Legal Division po. Sila Attorney May, si Ice, si Ann, at si Kuya Roland.
Yun lang po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong programa at sa Radyo Pilipinas. po. Okay, thank very you. much po. At hello ulit kay Ma'am Rosaline. Yes po. Oh, wow, okay. Anyway, bago tayo magpaalam, maraming salamat Attorney Bernard, no? Pero yung likers natin, kay Ma'am salamat KMB Chua. Salamat po sa pag-share ng wisdom ninyo, Attorney Tabunyar. Ang pogi po ni Attorney, sabi ni Lopi. May fan ka ata dito, Attorney. Ayan. Yung kay Attorney Idol ko na po kayo nung elementary pa ako, sabi ni Jeff Santos. Sabi ni Ma'am Istabel, kami po ang may Certificate of Finality 2018 pa po, pero hindi po kami pina-function. O, yun na nga, no, sabi ni Attorney, mag-ano na po kayo. Anyway, maraming salamat sa ating likers, kay Mylene. Ilang milyon yan, yung likers natin. Manifesting lang ako. Kay Mylene Escobillo Diaz, kay Palsiit, Odessa May Santos Robes, Hanami Sampan de la Cruz, Josephine Vestudio, KM Chua, Jerome Toledo, Jared Vestudio, Jesha Gumtang, Ivy Yang. Maraming salamat din kay Gab Humilde Villegas, nag-share sa ating programa ngayon. Thank you po sa 9 na milyon nating mga likers. Maraming salamat po at sa mga may problema po sa asosasyon, sulat po o tawag na lang po kayo sa HSAC.